Alina, POV. Senyorita, busog pa po kami. Huwag niyo po kaming alalahanin. Ayos lang po talaga kami. Pagkatapos ng pictorial ko kanina, hindi na ako nagpahatid pa kay Uncle pauwi ng bahay. Marami pa daw siyang trabahong tatapusin kaya naman, ako na rin mismo nagsabi sa kanya na ako nang bahala sa sarili ko. Kasama ko naman sila Ate Dorothy at Manang Grace, pati driver at 3 bodyguards. Ano ba kayo? Gusto kong i-celebrate ang pagkakaroon ko ng unang project. Kaya naman hayaan niyo na ako. Kakain tayo at magpapakabusog tayong lahat. Nakangiti kong bigkas. Hindi na umimik pa ang mga kasama ko hanggang sa nakarating kami sa isang mamahaling restaurant. Nung una nag-aalangan pa silang pumasok sa loob kaya lang nung tinitigan ko na sila habang nakataas ang aking kilay, wala na silang choice kundi sundin ang nais ko. Kung tutuusin mga staff ko na sila at gusto ko rin silang pakasamahan ng maayos. Ayaw ko na silang itinuturing na iba sa akin lalo na at nakita ko naman ang dedikasyon nila pagdating sa trabaho. Mga bodyguards kong bahala sa kaligtasan ko sa lahat ng oras. Samantalang sila Manang Grace at Ate Dorothy ang naghahanda sa lahat ng mga pangangailangan ko sa araw-araw. Kulang na nga lang subuan nila ako araw-araw eh. Senyorita kung ituring nila ako. Manong Joe, Manong Arman, Manong Agosto, Manong Leo, Ate Dorothy, Manang Grace, upo na po kayo. Malaya niyong orderin lahat ng nais niyo. Ngiting-ngiti kong bigkas. Nagkatinginan pa sila sa isa't isa bago nahihiyang tumitig sa akin. Baka naman malalagot kami ng daddy mo nito, senyorita. Trabaho po namin na bantayan kayo at siguradong kaligtasan niyo. Ramdam kong hiya sa boses ng isa sa mga bodyguard ko, na si Manong Joe, habang sinasabi ang katagang yon. Ako nang bahala kay daddy. Mas nakakahiya naman kung tatanggihan yung treats ko, di ba? Nakangiti kong sagot. Kaagad kong kinawayan ng waiter na nakantabay sa amin. Ako nang o-order ng makakain namin dahil kapag hintayin ko pa sila, baka abutin pa kami ng siyam-siyam. Hapon na at dapat mauna ako kay daddy na makauwi ng bahay. Dahil tsaka kung hahanapin niya ako kapag mapansin niya na wala pa ako sa bahay. Pagkatapos kong maka-order ng makakain, mabilis na akong tumayo. Napansin ko pa ngang napatingin silang lahat sa akin kaya naman hindi ko mapigilan ng pagtaasan sila ng kilay. Dito lang kayo, nakita niyo ba yung butik na nasa malapit lang? May bibilhin lang ako tapos babalik din kaagad ako. Nakangiti kong bigkas. Nagulat na lang ako na mabilis na tumayong isa sa mga bodyguards ko. Na si Manong Joe. Sasamahan na kita senyorita, wala pa naman ang mga pagkain eh. Bigkas niya, kaagad naman akong umiling. Manong please, huwag kang OA, kaya ko na sarili ko. Babalik agad ako, promise. Seryoso kong bigkas at mabilis nang naglakad paalis. Diretso ako sa nasabing butik at kaagad na inilibot ang tingin ko sa paligid. Bala kong bilhan ng mga regalo ang mga kasama ko kaya ayaw ko silang isama. Liban sa treats sa kanila sa restaurant, gusto ko silang bigyan ng bagay na tsak na magagamit nila. Kaagad na dumako ang tingin ko sa mga wallets na nakadisplay. Hindi ko mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko at kaagad na lumapit doon. Why not? Wallet na lang pala. Lalagyan ko na lang cash para pampaswerte din. Tamang-tama, tsak na magagamit talaga nila ito. Malaking ibabayad ng talent fee sa akin ni Uncle Tio at wala ko naisip ko anong pwede kong pagkagastusan. Kaya nga nang biglang sumagi sa isipan ko na manlilibre ako sa mga staff ko. Kaagad na rin ako nagyaya sa kanila. Mahirap din kasi makatsyempo ng tamang oras na makasama ko sila Manang Grace at Ate Dorothy. Kadalasan kasi kapag nagsishopping ako, kung hindi sila uncle ang kasama ko, si daddy naman. Alina, abala ako sa kakapili ng mga design ng mga wallet na ibibigay ko sa mga staff ko nang marinig kong isang familiar na boses. Kaagad na kumabog ang dibdib ko at dahan-dahan na lumingon. Stel? Mahina akong sambit. Yes, si Stel nga. Malalaking nagwasak sa puso ko. Alina, kamusta ka na? God, thank you. Natsyempohan din kita. Nakangiti niyang bigkas habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa akin. Kaagad naman ako napatras at seryoso siyang tinitigan. Ano kailangan mo? Malamig ang boses kong bigkas. Matalim ko siyang tinitigan na nagpahinto sa kanyang paghakbang. Alina, alam kong galit ka sa akin pero sana naman bigyan mo ako ng chance na makausap ka. Mahina niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kitang-kita ko sa kanyang mga matang senseridad. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing. Magaling magkunwari itong si Stel.
Minsan niya na ako napaikot noon at hindi ko nahayaan pang muli yung mangyari ngayon. Chance? Bigyan ng chance? Nahihibang ka na ba? Hindi ko na mapigilan pang galit ko habang sinasabing katagang yun. Muli siyang natigilan habang titig na titig siya sa akin. Ang laki na nga ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang Alina na dati kong nakilala. Mahina niyang bigkas. Mapakla naman akong tumawa. Sino? Sinong Alina na tinutukoy mo? Ang weak na Alina? Hindi ba't 2 beses mo na siyang pinatay? Or let's say, new siyang pinatay kasama ng kakambal mo. Walang paligoy-ligoy kong bigkas. Gusto kong ipakita sa kanya na galit ako at walang kapatawaran lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. Pinatay niya na ako. Isa din siya sa mga dahilan kaya nakunan ako. Kaya walang dahilan para makipag-usap at muling magpautos sa kanya. Baka sa susunod, pagtangkaan niya na ang buhay ko, hindi na ako makaligtas pa. Alam ko malaki ang pagkakamali ko sa'yo, kaya sana patawarin mo ko, Alina. Maniwala ka man sa akin or hindi, labis kong pinagsisisihan ng lahat. Kung may babalik ko lang sana mga nangyari noon, hindi ko na sana ginawa yun. Hindi ko sana hinayaan na mapahamak ka. Seryosong bigkas niya. Ramdam ko sa boses niya ang sinseridad, kaya mapakala akong tumawa. Hindi na may babalik pang mga nangyari na, kaya naman wala nang dahilan pa para pag-usapan to. Kahit na lumuhod ka sa harapan ko, lumuha ka pa ng dugo, hindi kita mapapatawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin. Sa amin ng anak ko. Buong gigil kong bigkas, natigilan naman siya habang kitang-kitang pait sa kanyang mga mata. Kung ayaw mo na talaga sa akin, hindi naman kita pipilitin kaya lang nakikiusap ako sa'yo. Sana lang bumalik ka na sa bahay. Pamana sa'yo ni Lola Susan ang bahay na yun at dapat lang na doon ka tumira. Mahina niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Bahay? Nagpapatawa ka ba? Sa naalala ko hindi ko na bahay ang bahay na yun dahil pinalayas mo na ako doon. Estel, hiwalay na tayo. At kung may natitira pang kahihiyan sa balat mo, pwede ba kunwari ka na lang na hindi mo ko kilala sa tuwing nagsasalubong ang ating landas? Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya sabay nagpakawala na isang malungkot na ngiti sa labi. Bakit? Dahil ba masyado ka na nag-e-enjoy sa buhay mo ngayon? Sino ba pinagmamalaki mo't ang taas na ng lipad mo? Sa isang iglap, biglang nagbagong mood niya. Sinasabi ko na nga ba hindi ko siya dapat pinagkatiwalaan. Kung kanina paawa effect siya sa akin, ngayon naman kumakasta akala mo siya ng pinakamalinis na tao sa balat ng lupa. Ipinagmamalaki ko? Wala ka na siguro doon since binura na kita sa buhay ko. Galit ko rin sagot sa kanya. Nakipagsukatan pa ako ng tingin sa kanya pero hindi naglaon siya din tong kaagad na nag-iwas ng tingin sa akin. Sabay dukot ng kung anong bagay sa kanyang bulsa at inabot sa akin. Naiwan mo at alam kong kailangan mo to. Mahina niyang sambit. Hindi ko pa nga mapigilan na mapaklang matawa nang makita ko ang debit card na minsan niyang ibinigay sa akin noon. Sa card nakadeposit ang pera na bayad sa kalahati ng presyo ng bahay ni Lola Susan. Ni pinamana sa akin at nag-promise din siya sa akin noon na ipapasok niya daw sa debit card na yan ang parte ko sa kita ng beach resort. Hindi ko kailangan yan. Malamig ko sagot sa kanya, lalo nagdilim ang kanyang aura habang titig na titig siya sa akin. Bakit mas malaki ba kumpara ng laman ng card na ito ang binibigay sa'yo ng mga lalaki mo? Nagtatagis ang bagang na tanong niya sa akin. Peke ako napangiti. Kung sasabihin ko sa'yong oo, titigil ka na ba? Lalayas ka na ba sa harapan ko? Nang uyam kong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa pamilya mo, Stel. At lalong hindi ko rin kailangan ng mana na ibibigay sa akin ni Lola Susan. Kaya kong mabuhay ng maalwan na higit pa sa inasahan mo. Galit kong bigkas at mabilis na siyang tinalikuran. Sa susunod na lang ako bibili ng mga pangregalo sa mga staff ko. Tuluyan na nasirang mood ko dahil sa asungot na si Stel. Kaya lang bago pa ako nakalayo sa kanya, naramdaman ko pang ang paghawak niya sa kamay ko. Kaya naman galit ako na palingon sa kanya. Seryoso ko siyang tinitigan sabay piksi. May pera ka at hindi mo na kailangan pang magbenta ng laman para mabili mo lahat ng nais mo. Malamig niyang bigkas sabay patong niya sa palad ko ng debit card. Hindi ko mapigilan ng mapangisi sabay hawak sa card at walang sabi-sabing pinutol yon sa mismong harapan niya habang nakatitig sa kanyang muka. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko kailangan ng pera mula sa angkan mo. Huwag mo na kasing ipilit ang nais mo para lang mapagtakpan lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi ko kayo mapapatawad sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa niyo sa akin. Galit kong bigkas sabay bitaw ng card at diretsong nahulog yon sa sahig.
Hindi pa ako nakontento. Inapakan ko pa yon bago ko siya napagmamadaling tinalikuran. Diretsong hakbang ko pabalik ng restaurant habang malakas ang kabog ng dibdib ko. Senyorita, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyari? Pasimple kong pinunasan ng luha na pumatak mula sa aking mga mata nang marinig kong tanong na yon ni Ate Dorothy. Tulala ako nakabalik dito sa loob ng restaurant kung saan ko sila iniwan kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala nang muling nagkrus ng landas naming dalawa ni Stel. Ayos lang ako. Sige na, kumain na muna kayo. Mahina akong sambit at pasimpleng tumitik sa labas ng restaurant. Mula sa aking kinaupuan, tanaw na tanaw ko sa Stel. Nasa labas lang siya ng restaurant at direktang nakatitik sa gawi ko. Hindi ko mapigilang maiko yung aking kamao. Sa aming pagkikita ulit ni Stel ay lalo lamang nag-alabang galit na naramdaman ng puso ko. Bumabalik lang sa alaala ko mga masasakit na mga nangyari sa akin. Mula sa mga kamay niya. Kung mahal ko siya noon, kakaiba naman ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Galit ako sa kanya at hindi ko nahahayaan pa na muli niya akong mauto. Pagdating namang in-order ko, hinayaan ko na lang na kumain ng mga staff ko dahil nawala na rin naman ako ng gana sa pagkain. At nang matapos na sila, sabay-sabay na kaming lumabas ng restaurant. Lalo na dagdagan ang galit ko kay Stel sa isiping naapektuhan ng mood ko ngayon. Kasama ko mga taong naglilingkod sa akin. Gusto ko silang bigyan ng oras at i-treat pero nasira lang yon dahil sa presensya ni Stel. Alina please, mag-usap tayo. Natigil ako sa paghakbang ng pagkalabas namin ng restaurant. Kagad na sumalubong si Stel sa akin. Hindi pa rin pala siya umaalis. Matyaga pa rin siyang naghihintay dito sa labas na akala mo naman, gustong-gusto ko pa siyang makausap. Sir, bawal po kayong lumapit kay senyorita. Narinig kong sambit ng isa sa mga bodyguard ko, na si Mang Leo. Talagang hinarangan niya pa si Stel na noon ay diretso sanang lalapit sa akin. Parang walang narinig na taas noon lang ako naglakad at pilit na inignora ang presensya ni Stel. Senyorita, nagpapatawa ba kayo? Sino ba kayo't bakit hindi ko pwedeng lapitan ng asawa ko? Galit naman na sigaw ni Stel kay Mang Leo. Natigil ako sa paghakbang at walang sabi-sabing naglakad papunta sa harapan ni Stel. May gusto ka pa bang sabihin? Huwag na huwag mong masigaw-sigawan ng mga staff ko dahil hindi ikaw nagpapasahod sa kanila. Kagad kong sita sa kanya. Staff? Wow! Gaano ba kagalante mga lalaki mo at kaya kanilang bigyan ng sandamakmak ng mga tagabantay? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil mas nakukuha mong gusto mo sa mga lalaki mo? Galit na sigaw niya pabalik sa akin. Nanilisik ang mga matang nakatitig siya sa akin at kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Hindi ko naman mapigilan ng matawa sa katagang sinabi niya. Talaga bang ganito na lang kababa ang tingin niya sa akin? Basta na lang siyang nambibintang at nagsasalita ng mga bagay-bagay na hindi katanggap-tanggap. Napansin ko rin na pinagtitinginan na kami ng ilan sa mga shoppers at ang paglalapit ng 3 tagabantay ko kay Stel. Para siguro pigilan. Hayaan niyo siya. Hayaan niyo siyang magsalita at sabihin lahat ng nais niya. Seryoso kong bigkas sa mga tagabantay ko. Nagkatinginan naman sila sabay iling. Malalagot po kami kay Boss Damon kapag hahayaan namin siya na ipahiya kayo sa publiko, senyorita. Ang mabuti pa, huwag niyo na po siyang kausapin. Sagot naman ni Mang Leo sa akin, lalo na ningkit naman ang mga mata ni Stel habang nakatitig sa akin. Damon, may archer ka at may tiyo ka rin. Anong ginagawa mo sa sarili mo, Alina? Kailan ka pa naging puta? Galit na bigkas niya sa harapan ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagangat ng kamao ko at diretso yung lumanding sa kanyang pisngi. Ang kapal ng mukha niya para sabihin na isa akong puta. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung bakit ganito katagang lumalabas sa bibig niya. Dahil mula umpisa, lahat ng mga sinasabi ni Selena ay pinapaniwalaan niya. Hindi siya marunong mag-imbestiga para alamin ang katotohanan. Walang bayag ang style na ito at nagsisisi ako kung bakit siya pang minahal ko. Puta? Yes, isa akong puta at alam mo kung sinong nagturo sa akin kung paano maging puta, Stel? Galit kong sigaw pabalik sa kanya. Wala na akong pakialam pa sa mga taong nanonood sa amin. Noon pa man, sinira niya ng pangalan ko. Sinira niya ng buong pagkatao ko. Kaya ano pa bang dapat kong ikahiya? Wala na, sirang-sira na ako't kung hindi lang siguro ako nahanap ng biological father ko, baka sa kangkungan ako pupulutin. Baka lalong nagkandaletse-letseng buhay ko at lalong wala ng halaga sa akin ang lahat. Binigyan ako ng kapalaran para muling makabangon kaya hindi ko sasayangin yon. Sa lahat ng pamilya dito sa Pinas, ang mga Montblanc ang number 1 kung dapat iwasan. Alina, ano ba problema mo? Gaano ba kalaki ang galit mo sa akin at bakit ang laki ng pinagbago mo? Kahit na ano pa mang pagkakamaling nagawa mo, kaya naman kitang patawarin Kaya pa rin kitang tanggapin, basta bumalik ka lang sa akin. Ayusin natin to, please.
Muling bigkas ni Stell habang seryosong kanyang muka. Nagbago na naman ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Bipolar na yatang taong ito eh. Pagkatapos niya akong pagsabihan ng mga masasakit na salita kanina, bigla na namang nagbagong tono ng kanyang pananalita ngayon. Gaano kalaki ang galit ko sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kagalit na galit sa'yo, Stell? Narinig mo naman siguro sinabi ko sa'yo kanina, hindi ba? Kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi kita mapapatawad. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay niyo ang dalawa ni Selena ang anak ko. Galit ko ng sigaw sa kanya. Nanginginig ng laman ko sa sobrang galit at para bang kakapusin na ako sa aking paghinga. Sa matinding emosyon na bumabalot sa buo kong pagkatao. Sa tuwing naalala kong pagkawala ng anak ko, mula sa sinapupunan ko, hindi ko talaga kayang pigilan ng hindi mag-hysterical. Bigla na lang din akong naluluha. Hindi ko siya pinatay. Hindi namin sinasadya dahil hindi ko naman alam na buntis ka eh. Kahit nga ikaw, hindi mo rin alam, di ba? Kaya bakit mo isisisi sa amin ang lahat-lahat? Dugo pa lang siya at pwede pa tayong bumuo ng maraming anak. Please, Alina, bumalik ka na sa akin. Tapusin na natin to. Tama na. Kung pera rin lang, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Lumalakas ang beach resort, plus may iba pang mga negosyong pamilya na kayang ibigay lahat ng nais mo. Kaya din kitang ikuha ng kahit na ilan pang mga kasambahay at mga bodyguards. Kung yun ang nais mo, bumalik ka lang sa akin at kalimutan mo ng nakaraan. Nakikiusap niyang bigkas. Mapakla naman akong tumawa. No, ilang ulit ko bang sabihin sa'yo na hindi na ako babalik pa sa'yo, Stell? May glanda ka, hindi ba? Doon ka sa kanya dahil bagay kayo. Galit kong bigkas habang titig na titig ako sa mga mata niya. No, ayaw mo? Pues, hindi ako papayag. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Seryoso niyang bigkas sabay hawak niya sa braso ko. Bitawan mo ako, Stell. Hindi ako sasama sa'yo kahit na anong mangyari. Galit kong sigaw sa kanya at pilit na nagpumiglas. Anong ginagawa mo, lalaki? Bakit may inahara si Alina? Mula sa kung saan isang seryosong boses ang kaagad na pumailan lang sa buong paligid. Naramdaman kong pagbitaw sa akin ni Stell at tumakbang paabante. Nilagpasan niya ako at bago pa ako napalingon, impit na hiyaw ang narinig ko sa buong paligid at nakita ko na lang si Stell. Nasapon ang kanyang sikmura. Halatang may iniinda siyang sakit. Dad! Mahina akong sambit at kaagad na binawi ang tingin ko kay Stell na nunay galit na nakatitig kay Daddy. Ako mang susugod sana siya kay Daddy kaya lang naging maagap naman ng isa sa mga bodyguards na kasama namin at nahawakan siya kaagad. Okay ka lang ba? Anong ginawa ng gagong yan sa'yo? Seryosong tanong ni Daddy. Kitang-kita kong galit sa kanyang mga mata habang seryoso siyang nakatitig kay Stell. Mr. Damon Montano, nahilig ka na yata sa mga bata ngayon. Hindi mo ba alam na asawa kong kaharap mo ngayon? Bago pa ako nakasagot na unahan na ako ni Stell. Mariin ako napapikit at dahan-dahan ng hakbang na naglakad palapit sa kanya. Hawak-hawak na siya ng dalawang mga bodyguards ko kaya malayo ko nang magagawa kung ano ang nais ko sa kanya na hindi siya makakaganti sa akin. Alam mo, sobrang sama talaga ng tabas ng dila mo. Lahat na lang pinagbibintangan mo. Nakesyo kalaguyo ko. Palibhasa kasi gawain mo kaya lahat na lang na nakikita mo sa akin ay mali. Seryoso kong bigkas. Ngayon ka pa ba magmamalinis, Alina? Alam mo parang gusto ko na talagang maniwala sa mga naririnig ko noon pa eh. Na darating talagang araw na hindi ka makukontento sa isang lalaki lang. Nanguuyam niyang bigkas. Oh really? Parang gusto ko subukan yung sinasabi mo. Para naman hindi na lang puro bintang yung ginagawa mo. Para naman may basehan ng lahat ng mga akusasyon mo sa akin. Sa bagay, ano kayang feeling kapag iba-ibang lalaking pinapatulan? Masaya kaya? Masarap kaya? Nakangisi kong sagot sa kanya. Kaagad naman nagsalubong ang kilay niya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mga Montano ang kasama ko nitong huli? Ni hindi ka man lang nag-imbestiga kung sino-sino sila sa buhay ko, Stell. Now, ako na mismo magsasabi sa'yo para ikatahimik na ng kalooban mo. Isa akong dugong Montano at ang lalaking pinagbibintangan mo ngayon lang na isa sa mga karelasyon ko'y ama ko. Anak ako ni Damon Montecarlo Montano. Seryoso kong bigkas sa kanya at hindi ko na inalam pa ang magiging reaksyon niya. Mabilis na ako naglakad paalis. Stell POV. Parang bomba na sumabog sa pandinig kong sinabi niyo ni Alina ang katotohanan na hindi ko akalain na maririnig ko mismo sa kanyang bibig. Bago pa ako nakapag-react, tuluyan na siyang naglakad palayo sa akin. Gustuin ko man siyang habulin pero hindi ko naman alam kung paano gagawin dahil sa dalawang kalalakihan na buong puwersang nakahawak sa akin. Mr. Montblanc, nagkita din tayo. Walang kakurap-kurap na nakatitig lang ako sa palayong figura ni Alina. Nang isang seryosong boses ang kaagad na pumukaw sa naguguluhan kong isipan.
Wala sa sariling nagpabaling ako ng tingin at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Damon Montano, ang taong ipinakilala ni Alina sa akin kani-kanina lang na ama niya. Sino ka? Bakit? Paano ikaw ang naging ama niya? Seryosong tanong ko. Hanggang ngayon hindi pa rin kayang i-analisa ng isipan kong akin natuklasan. Sa ikalawang pagkakataon, hinusgahan at pinaratangan ko na naman si Alina sa isang pagkakasala na never niyang ginawa. Kaya pala grabe na lang ang galit niya sa akin. Kaya pala sa mga titig niya palang halos isumpa niya na ako. Ako pala tong gago. Ako pala tong may malaking problema. Ako pala tong walang kwentang asawa na walang ibang ginawa ko hindi husgahan siya. Ngayon kung tutuusin, ako itong may ginawang malaking pagkakamali sa relasyon naming dalawa. Yes, ako nga. Anak ko si Alina and isa lang ang gusto kong gawin mo ngayon. Huwag ka nang lalapit-lapit sa anak ko kahit kailan. Seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pinagbabawalan mo ko na lapitan ng sarili kong asawa. Kailan pa? Kung totoo mang ikaw ang ama niya, kailan ka lang niya nakilala samantalang ako matagal niya na akong nakasama? Seryosong sagot ko naman sa kanya. Napansin ko naman ang pag-angat ng kabilang sulok ng kanyang labi at kitang-kita kong galit sa mga titig niya sa akin. Kahit na ano pang sabihin mo ngayon, wala nang halaga sa amin ang lahat-lahat. Nasa poder ko ng anak ko at sa pagkakataong ito, ako ang masusunod. Kanina ang last na paglapit mo sa kanya dahil hindi na masusundan pa ulit yon. Hindi na ako makakapayag na muli mong saktan ng anak ko. Seryoso niyang sagot sa akin. No, hindi mo ako mapipigilan Mr. Montano. Kung nagbabala ka man na tuluyang ilayo sa akin ang asawa ko, hindi ko yung mapapayagan. Babalik sa akin si Alina. Magkakabalikan kaming dalawa at walang sino man na makakapigil noon. Seryosong bigkas ko pero sa kaloob-looban ng puso ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Takot na baka nga totoo ang banta niya sa akin, na hindi ko na makikita ulit si Alina kahit na kailan. God, wag naman sana. Handa akong harapin lahat ng mga kaparusahan na ipapataw sa akin. Wag lang akong pagbawalan na muling makasama siya, na muling makasama si Alina at makahingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Ngayon ko lang lubos na na-realize kung gaano ko katanga, kung gaano ko kawalang kwentang lalaki. Anong nagawa ko? Bakit napakahina ko? Let's see, Mr. Montblanc. Sa tanang buhay ko, never pa ako nagpapaniwala sa isang walang kwentang pagbabanta. Oh, by the way, pakikamusta na lang pala ako sa ama mo. Minsan ko siyang naging karibal sa isang babae noon at naging sport ako noong mga panahon na yon. Kaya lang may isang bata palang nabuo at hindi ko akalain na itatago to sa akin ng ama mo sa mahabang panahon. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan na magsalubong ang aking kilay dahil sa sinabi niya, Alina is my daughter at masunurin siyang bata. Maaring ang pamilya niyong nagpalaki sa kanya pero kung sinabi na sana sa akin ni Rodora or ng ama mo tungkol sa kanya ng mas maaga, baka hindi niya naranasan ang paghihirap mula sa mga kamay mo. Alam mo bang gustong-gusto kitang patayin dahil sa ginawa mo sa anak ko? Nagbabanta niyang bigkas. Kitang-kita kong pagtagis ng kanyang bagang habang nakakuyom ang kanyang kamao. Hindi naman ako nakainig. Kaya lang, nanaig pa rin naman sa akin ang katotohanan na kahit papaano, inaruga niyo pa rin ang anak ko sa mahabang panahon. Kaya lang bumawi naman kayo nitong huli. Masyado niyo siyang sinaktan at tinapon na parang basura. So ibig lang siguro sabihin nito, quits na tayo. Wala nang utang na loob sa pamilya niyo si Alina dahil sa ginawa niyo. Twice nang nalagay sa alanganin ng buhay niya at siguro sapat ng kabayaran yun sa lahat ng utang na loob niya sa pamilya niyo. Mahabang paliwanag ni Damon. Hindi pa rin ako nakaimik. Hindi kayang tanggapin ng puso't isipan ko ang lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon. Hindi pwedeng ilayo niya sa akin si Alina. Hindi ako papayag. Ito nang huli Mr. Montblanc at tumaasa ako na hindi ka nagagawa ng kahit na anong hakbang. Na hindi ko magugustuhan. Mahal kong anak ko at lahat gagawin ko para maging masaya siya. Muli niyang bigkasabay sa niya sa dalawang lalaking nakahawak pa rin sa akin. Naramdaman ko naman ang pagbitaw nila sa akin kasunod noon ay ang mabilis na paglalakad paalis ni Damon. Wala sa sariling kaagad ko naman siyang sinundan. Ano ang gagawin ni Stel ngayong alam na niya ang tunay na pagkatao ni Alina? Magawa pa kaya niyang mabawi si Alina ngayong si Damon na ang makakalaban niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.